Pink slip ba ang binigay sa iyo sa US Embassy Manila? True ba ito? Denied ba? O may kulang pa? Hello mga kababayan! Welcome back! Ako po si Jeannie, Pinay Hawaii. At kung bago po kayo sa channel ko, nagsishare po ako ng mga experience ko at tumutulong na rin sa mga kababayang Pinoy para po sa mga US visa ninyo. So ngayon po pag-uusapan po natin ngayon ang pink slip ng 221G. Ano nga ba ito? Bakit nga ba ito binibigay? At ano kaya ang dapat nating gawin? Tara, samahan niyo po ako ngayon at sa talakayang ito, makakatulong sa ating mga journey sa US visa. Let's go! Ano nga ba ang pink slip? Ang pink slip po, hindi po ito denial. Ibig lang pong sabihin nito, on hold ka. Ibig pong sabihin nito, meron pong hinihingi sa inyong mga kulang na documents ang consul, ang US Embassy Manila sa inyo. At mostly po, nakapokus po ang pink slip sa in relationship. Most common, ang category po nito is A1, CR1, and then IR1 visa. And minsan din po na-apply din po ito sa IR5. Ang pink slip po usually indicates po ito ng red flag. Medyo kakaiba po ito sa blue slip at saka sa white slip. Kaya po, nabanggit ko po, in relationship, kailangan po nilang siguraduhin ang background check ninyo sa in relationship. Ang Embassy Manila po, kailangan po nila ng stronger proof na in relationship nyo and between you at ang petitioner po. Ganun po iyon. Sa white slip, kakaiba rin po iyon dahil iyon po ay administrative processing at regarding din po iyon sa St. Luke's. Blue slip naman po is regarding naman din sa mga documents. Kung bago pa ho kayo dito, meron po akong vlog ng blue slip and then meron din po akong white slip. Pwede nyo rin pong i-check yon para po maintindihan nyo po yung pagkakaiba nila. Ano po, marami pong natatakot sa pink slip. Pero normal din po ito kasi hingi lang po sa inyo ng additional proof ng in relationship nyo. Pero wag po kayong mag-alala. Once na naibigay nyo po ito, magiging maayos din po ang lahat ng inyong requirements. So pag-usapan natin kung ano-ano ba ang mga gamit ng pink slip. So unang-una po, nandyan po yung ang officers o consuls, gusto po nila munang i-verify ang inyong marriage or in relationship. Number 1 po yan. Number 2 po, yung sagot nyo po, hindi po siya match. So, maaari pong hindi po match yung nasagutan nyo sa DS-260 or DS-160 na hindi po tama yung nasagot ninyo or even din po sa application form po ng petitioner nyo kung ano po yung kanyang na-fill upan doon sa kanyang form sa petitioner. So, your answers didn't match. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo na please reviewin nyo po lagi ang inyong DS-260 at DS-160 para po pag tinanong po kayo ni Consul o kung sino man ho naka-in-charge sa inyo, kailangan po match po yung sagot ninyo. Ano po? Number 3, gusto po nilang ma-check ang mga documents, authenticity, kung iyon po ba talagang tunay na documents. So yun po yung number 3. Then number 4, yung po yung tinatawag ko na yung suspect is maybe doubt po sila is fraud relationship. Kaya po, nandyan po yung sinasabi ko, ito pong pink slip is mostly in relationship po talaga. Or your marriage is fraud. So, pero hindi pa naman po decided ito. So, meron pa ho tayong chance dyan. Then, number 5, minsan po, nangihingi pa rin po sila sa inyo ng second interview. Pero depende na rin po yan sa mga case, ano po. Pero mostly sa pink slip, umaattend pa po ng second interview. Usapan po naman natin ang mga common reason bakit po kaya nabibigyan ng pink slip. Usually, ina-apply po ito sa CR1, IR1 visa and also sa K1 visa. So, pag-usapan po natin ano-ano nga ba yung mga dahilan na ito. So, ang number 1 po dyan, relationship answers didn't match. So, ano ba ito? So, halimbawa po niyan, yung dates, first meeting, wedding details, family background, and also daily communication. Then, number 2 po is yung weak relationship.
which is ang halimbawa po ng weak relationship is yung kulang po yung mga chat logs ninyo, yung kulang po ang mga photos ninyo, what else, halimbawa rin po ng timeline ng pagkikita nyo po, kung gaano po ba kayo kadalas nagkikita ng inyong boyfriend o ng fiancé o ng inyong asawa. Baka wala rin po kayong mga video calls ninyo. So, iyon po yung week of relationship na tinatawag na mga halimbawa. Number 3 is previous marriage ninyo or gap relationship o yung age gap ng edad ninyo. So, ang large age gap nyo po is not denial, but it can be triggered to review. Number 4, baka po yung mga petitioner is nakatira sa ibang bansa instead na nasa US po, ng long years na nakatira sa other countries po, hindi po nasa US. Dahil po tinitignan po ng US Embassy kung totoo po ba ang inyong marriage, kung hindi po ba talaga ito fraud. Number 5 is social media issues. Pwede rin po iyan na different status ninyo sa social medias ninyo, pabago-bago po. And then, no photos na kapag wala hong mga picture ng in relationship ninyo. And then also, nag-check din po nila yung timeline kung gaano po ba kayo kadalas mag-upload doon sa social media nyo ng in relationship ninyo, ng inyong fiancé o ng asawa ninyo. So, kapag naka-receive na kayo ng pink slip, ano ba ang ginagawa ng US Embassy after ma-submit nyo yung requirements na hinihingi nila sa inyo doon sa pink slip, no? Number 1, nire-review po nila ng deeply yung inyong case. Then, number 2, nire-review nila yung documents ninyo. Number 3, nagka-conduct po sila ng verification background. Number 4, possibly na pwede po kayong magkaroon ng second interview. Number 5, request where you are in relationship proof. So, ano ba yung mga process time nila? So, tumatagal po ito ng 2 to 12 weeks after ma-submit nyo po yung lahat ng hinihingi nila sa inyo. Once na nakatanggap kayo ng pink slip, ano ang dapat nyong gawin? So, sa pink slip na yon, nandun po yung mga list na mga kailangan po nila sa inyo na kailangan nyong isubmit sa kanila. More photos, and then chat logs, screenshots na mga 6 to 2 years ninyo na in relationship, no? Call logs, money remittance receipts, travel proof, joint bank and financial document, wedding videos or proof of relationship na kayo nagsasama sa isang bahay, stronger na affidavit of support ng I-864. Pag nakita nyo na yung list down ng pink slip, ano ba yung susunod na procedure nun? So, basahin nyo pong mabuti kung ano po yung nakalagay dun sa pink slip. Mostly nakalagay po dun kung saan nyo i-drop off o instruction kung saan nyo ipapadala. So, mostly nandun po yun kung ipapadala nyo po ba sa to go o kung ipapadrop off po ba dyan sa Parcal o i-upload nyo lang po ba sa CAC, sa portal. So, basahin nyo pong mabuti kung ano po yung nakalagay doon sa pink slip na instructions sa inyo. At make a note po, yung passport, importante po iyon. Kung hindi po sinasabi doon sa instructions sa inyo sa pink slip na wag nyo pong isama yung passport, then wag nyo pong isasama. Pero pag sinabi po na isama nyo yung passport, then ilalagay nyo po. So, depende po doon sa instruction, no? And then yung pink slip, wag nyo pong iwawala yon. Kasi kapag nag-submit po kayo ng mga documents na ipapadala nyo na po iyan, kailangan po nandun din po sa ibabaw ang pink slip ninyo. Kasi nandun po yung mga details ng inyong category at saka yung name ninyo, yung case number ninyo. So ilalagay nyo po yung pink slip na yon sa kapag pinadala nyo po iyon. Kung gusto nyo po, magpa-Xerox copy na rin po kayo ng pink slip ninyo para po mas maganda, meron po kayong copy sa sarili ninyo. So once na napadala nyo na inyong mga documents, so ano na mangyayari? So ang mangyayari po niyan, magche-check na po kayo sa CEAC and then makikita nyo po doon sa status ninyo, pag nag-check po kayo, administrative processing. Meaning,
pinaprocess pa po ang inyong mga documents. Yun po yung number 1 nun kapag nakapag-submit na po kayo. Number 2, the embassy will review your relationship or your proof na binigay po ninyo. Once na na-review na po nila yung mga proof of relationship nyo, so sa CAAC, magre-request na po sila ng passport sa inyo. Then after they request your passport, and then makaka-receive na naman po kayo sa CAAC, your passport was issued. Then number 3, if there are more information na kailangan sa inyo, tatawagan po nila kayo. Then number 4, if everything is good, then ibabalik po nila yung passport sa inyo. Kung ano po yung nakadetalye dun sa inyo, kung to pick up or isesend po sa bahay ninyo. Depende po kung ano po yung finilapan nyo dun sa application ninyo regarding dun sa passport ninyo. So, recaps tayo, no? So, tandaan nyo guys, ang pink slip po, kapag nakatanggap ka niyan, hindi po yan denial. Ibig sabihin po yan, on hold. Kailangan lang po ni Consul o ng US Embassy ng Manila na makita ang proof of relationship ninyo kasi medyo doubt po sila. So, maaaring weak nga po iyong napakita nyong proof of relationship. Then, maaari pong sa mga documents, hindi kulang-kulang pa po at hindi pa po sa kanila satisfied yung marriage nyo o para dun sa K1 visa ninyo na documents na sinubmit nyo o yung kanyang affidavit of support. So, wag naman din po kayong mag-alala kasi once na na-prove po ninyo lahat ng mga documents at merong strong proof relationship po kayo, ma-aprobahan din po kayo niyan. Lalo na kung meron ho kayong mga joint account, meron kayong mga assets o anything na nagpapatunay na talagang matagal kayong may relationship at makikita naman po nila yung kapag na-review nila. So, yun po, good luck po. So, wag ko kayong mag-alala, no? So, maaprubahan po yan. And samahan na rin po natin ng dasal. Ano po? Samahan na rin po talaga natin ng dasal. Yan po talagang importante. So, tips and advice ko lang po sa inyo, no? Yung pink slip po ninyo, once na binigay sa inyo, please, basahin nyo pong instruction ang lahat ng hinihingi sa inyo. And i-double check nyo po. Hanggat maaari po, i-triple check ninyo kung ano pong mga documents at kung tama po lahat ng mga step by step na hinihingi sa inyo. And then, everything magiging smooth po yan. So, kailangan wag ho tayong maging careless sa mga documents natin kasi diyan po nakasalalay ang inyong journey pagpunta nyo po dito sa US. At saka wag po kayong magpapanik, no? Di bali na pong mabagal ang inyong proseso, basta sigurado lang po na malinis at maayos ang inyong mga documents pag-submit nyo po sa US Embassy Manila. Encouragement ko sa inyo, no? Alam ko na mahirap ang dinadanas ninyo, lalo na naranasan ko po iyan. Ako po, 3.5 years na nag-antay. So, nararamdaman ko po yung frustration, yung pag-aantay, at saka hindi natin alam kung gaano pa ba katagal tayo mag-aantay talaga. Kasi hindi sa atin nakasalalay sa kamay natin yung time na inaantay natin. So, be patient lang po. So, darating at darating din po yung US visa journey ninyo. I promise, basta po magdasal at maayos ang lahat ng documents nyo. As long as mula sa puso ninyo, alam nyong tama ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawang mali sa mga procedure na ginagawa nyo po sa visa application ninyo, then magiging smooth po ang lahat. Makakatanggap din po kayo. Wag po tayo masyadong magmadali sa time. Dadating ang tamang panahon po na makukuha nyo rin po yung inaasam-asam nyong visa. Ano po? So, maraming pong salamat sa inyong lahat dun sa mga nakapanood uli sa akin ngayon. Sana po kung meron din kayong mga comments and mag-message lang ho kayo sa baba at kung meron ho kayong na-experience gaya nito at nakakuha na kayo ng pink slip, baka pwede hong pakishare. And then also din po sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe sa akin, ano po, baka pwede naman po akong humiling sa inyo ng isang click button at pati po yung notification bell para po naman sa susunod na upload ko, makikita nyo po na meron uli akong bagong upload na videos. So, maraming salamat po uli sa inyong lahat at magkita-kita po tayo uli sa Yellow Slip. Bye!